Kasabay po ng nangyayaring investigasyon sa Kamara tungkol nga sa mga paglulustay natong si Sara Duterte. Ayan, meron na naman pong pa-press con etong isang ito. Nako naman. Oobra pa ba ito? Ano nga yung huling lumabas? Kuno ay gumastos ng milyon-milyon para sa mga safe houses na hindi patukoy kung para saan. Sabi ng ilan, baka daw may mga ibinabahay etong si Sara Duterte. Yun naman ay nababasa natin. Lumabas din po yung ginastos ko noon ng DepEd sa Youth Leadership Summit. Ay wala naman palang ginastos. Ginamit lang yung certification ng AFP para i-justify or para kuno ay palabasin na yung isa sa mga line item ng confidential fund or item ng expenses ng isang or item expense ng kanyang confidential fund ay yun na nga ginamit daw doon sa youth summit na iyon. Eto ngayon, si Sara Duterte, matindi na yung banat kay Marcos Jr. Napakatindi na po. Una nang sinabi or una yung kanya pong ginagawa na panunumbat ngayon. Ano ba yung binabalikan ni Sara Duterte ngayon? Na kung ang kanyang ama ang nag-aproba para nga malibing sa libingan ng mga bayani, si Marcos Sr. Ang sabi niya dito, meron siyang pahayag kung hindi daw kayo titigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Okay. Baliw, no? Siguro talaga may saltik na ito. Totoo, may saltik na siguro ito, nananakot pa kay Marcos Jr. kay PBBM. Nagpahayag si Vice Presidente Sara Duterte sa isang press con, ngayon lang yan po, hindi daw niya kasalanan that we're on this road to hell. Wow. Baka kayo lang. Baka kayo lang ng mga diehard. Baka ang kampo nyo lang po. If I'm not mistaken, those people who are on the road to hell, ay si Digong, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Kibuloy, at marami pa pong iba. They are all, or kasama ka dyan, Sara Duterte, you are all on the road to hell. The nerve of saying na ganyan ang bansa natin, nasa pwesto ka, na sana po, Sara Duterte, isa po kayo sa mga gumagawa ng paraan, naghahanap ng solusyon para ang mga dinananas nating krisis sa limbawa ay magkaroon ng solusyon. Solusyon po sana kayo, hindi kayo yung problema. Sa puntong ito, ang pinakamalaking problema ng ating bansa, alam niyo po ba, ay kayong mga Duterte. Hindi daw niya kasalanan. Hindi daw marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko daw ba yun? Mantakin mo. Ito ba talaga ang gusto niyo maging presidente? At paanong nanalo ito na vice president? Sana nga, sabi ng mga netizens, buti nga, nanalo pala. Kasi alam na natin ngayon yung totoong ugali na itong isang ito. Meron daw siyang listahan ng 5 bagay na impeachable offense ni PBBM. Sa puntong ito, yung tipong tinatakot, nananakot pa, may alas daw siya. Diyos ko po, ilabas mo agad yung alas mo dahil ang dami na pong naglalabas ang baho ninyo. Tapos ngayon, mananakot ka lang na meron kang alam, meron kang listahan ng 5 bagay. Binasa daw niya ng maigi yung batas na. Talaga, sa puntong ito, ngayon ka lang nagbasa. Diyos ko po naman ni Sara Duterte. Sara Duterte. Ayan na po ang bagong balita tungkol kay Sara Duterte. Matapos nga yung mga naglabasan na naman nakatiwalian. Patong-patong na yung katiwalian na itong isang ito. Hirap na hirap pamunuan ng DepEd. Ang intensyon lang pala talaga ay ibulsa ang pondo ng DepEd. Good luck.